Kinabukasan ay dumating na si Almaro galing Cebu. Binisita siya sa ospital ng kaibigan. May mga pasalubong ito sa kanya na mga dried mangoes. Favorite niya kasi yon. Pinagbuksan siya nito sa kasinubuan. Naka-Indian seat lang si Cindy sa kama niya. Magaling naman na siya. Hinihintay na lang ang advice ng doktor na pwede na siyang lumabas ng ospital. Sarap! Papikit-pikit pa niyang sabi habang ninanamnam ang lasa ng mangga. Bakit ba kasi nagpapasubo ka pa eh? Kaya mo naman kumain na mag-isa. Hindi naman nabali ang kamay mo, di ba? Reklamo ni Almaro sa kanya. Gusto ko lang. Saka alam ko, love mo ko. Kaya gagawin mo lahat para sa akin. Nakangisi niyang sabi sa kaibigan. Pinantilata naman siya nito ng mata. Pasalamat ka lang at may sakit ka eh. One more please. Hingi pa niya. Sumunod naman ito ang utos niya. Sinubuan siya ulit ni Almaro. Silang dalawa naman ang magkasama ngayon. Umalis si Patrick, bumili ng lunch nila. Nag-request kasi siya ng Thai foods. Panay reklamo nito bago umalis. Saan daw siya bibiling Thai foods? Wala masyadong alam sa Maynila. Natawa tuloy siya nang maalala ang usapan nila kani-kanina ni Patrick. Andun yung driver ko sa labas. Alam niya yun kung saan bibili. Utos niya dito. Bakit hindi na lang siyang utusan mo? Ang init-init sa labas eh. Masisira ang beauty ko. Saka wala naman pogi dun eh. Sayang lang ang pagod ko. Ang dami mo na agad sinabi. Papabili lang ng pagkain eh. Sige na, para makasagap ka naman ng sariwang hangin kahit konti. Kanina ka pa dito sa ospital eh. Ang sabihin mo, sawa ka na sa mukha ko kaya pinapaalis mo na ako. Parang ganun na nga, Besh. Pagpahingayin mo naman ng mata ko. Tayo na lang laging magkaharap eh. Nakakasawa na. Buwisit ka. Pulutin kita dyan eh. Love you. Pang-inis niya pa dito. Best friend. Sigaw ni Almaro sa kanya. Masyado siyang natuwa sa usapan nila ni Patrick kanina at hindi niya na napansin si Almaro. Kanina pa pala ito nagsasalita. Ano yon? Sagot niya sa kaibigan. May sasabihin sana ako sa'yo. Naku, ilang beses ko na ba sinasabi sa'yo na hindi kita type, kaya huwag ka na umasa na sasagutin kita. Putol niya sa sasabihin ni Almaro. Ulol, hindi yan ang sasabihin ko. Ay, akala ko maniligaw ka. Assuming ka. Sagot naman ito sa kanya. Ganito lang lagi sila mag-asara na magkakaibigan, lalo na kapag andyan si Patrick. Parang nagiging bakla na lang din si Almaro sa pananalita. Best friend, gusto ko sana pumunta ng US. Susurpresahin ko lang si Angela. Wow, talaga? Alam ba niya na pupunta ka? Surprise nga eh. Galit agad? Alam mo ba kung saan siya nakatira doon? Hindi nga eh, kaya magpapatulong sana ako sa'yo. Samahan ka na lang namin ni Patrick. Excited na pumalakpak pa na sambit niya. Wag na, masisira diskarte ko eh. Ano ba yan? Ikaw nga isasama namin sa Maldives eh. Kunyaring tampo niya sa kaibigan. Sige na, miss ko na New York eh. Pamimilit niya. Ayoko sumama sa inyo sa Maldives. Sa US na lang ako. Saka wag na kayo sumama sa akin. Sige, ikaw bahala. Galingan mo manligo kay Angela ha. Para kahit man lang isa sa atin ay masayang love life. Natatakot nga ako eh. Sa pogi mong yan, torpe ka? Iba kasi ang nararamdaman ko kay Angela. Kinuha niya na lang ang dried mangoes kay Almaro. Siya na kumain mag-isa. Ang bagal kasi nitong magsubo sa kanya. Takam na siya. Sige, tulungan kita. Kailan ba plano mo umalis? May common friend kami doon. I'll chat her later kung ano address ni Angela sa New York. Sabit niya habang umunguya. Talaga best friend? Next week sana plano ko umalis. Sige, I will tell mom na ibigay sa iyo ang susi ng apartment ko doon. Busy pa ako dito sa ospital. Busy saan? Sa pagpapahinga. Tinitigan siya ng kaibigan. Okay ka na ba talaga? Kamusta na kayo ni Lennon? Muli na naman siyang natigilan. Tumahimik muna siya ng ilang minuto bago sumagot. Hindi niya kasi masagot ang tanong nito kung okay na nga ba siya at saka kung ano ng estado nila ni Lennon. Hindi pa kami nakapag-usap simula nang nagising ako. Pinablock na siya ni ma'am. Ay kahit dito sa ospital, hindi siya pwedeng pumasok. I still miss him, pero siguro kailangan ko na mag-move on. Alam mo naman siyang first love ko, di ba? Mabuti nga at nandito kayo palagi ni Pat sa tabi ko. Kahit papano ay nakakalimutan ko siya. Namasana naman ang mga mata niya. Tila nagbabadyang papatak na naman ang mga luha niya. In due time, makakalimutan mo din siya, best friend. Tiwala lang.
Nilapitan siya ni Almaro sa kaniyakap. Maya-maya ay dumating na si Pat. Ay nako, ang init sa labas. Nasisira ang beauty ko. Reklamo ni Pat habang papalapit sa kanila. Dala ang biniling pagkain. Huy, di ba sabi ko itago mo yung kabaklaan mo? Saway ni Almaro kay Pat. Bakit nga best friend? Bakit kailangan itago na Becky siya? Tanong niya kay Almaro. I discovered na nagsiselos si Lennon kay Pat dahil sa pagiging malapit nyo. Hindi niya alam na bakla itong si Pat, kaya hayaan natin siyang mamatay sa selos kay Pat. Kahit sa ganun man lang ay, makaganti tayo sa kanya. Paliwanag ni Almaro sa kanya. Ganun ba? Sambit niya. Kung nagsiselos si Lennon kay Pat, ibig sabihin mahal pa din siya ng dating nobyo. Baka naman majombag ako ni Lennon ha? Masisira ang beauty ko. Hindi ganun si Lennon, Besh. Hindi yun nananakit ng tao. Ay, pinagtanggol pa? Ikaw na nga itong nakaratay dyan dahil sa kanya. Kalimutan mo na siya, Besh. Mataray na sabi ni Pat. Hindi nga naman ganun kadali yun agad-agad. O siya, change topic na. Baka maiyak ka na naman dyan. Sambit nito habang inaayos ang mga pinamiling Thai foods. Good for 3 yon, kaya salo-salo na silang tatlo doon. Naisip niya ang sinabi ni Pat. Ganun nga siya, tuwing naaalala o nababanggit ang pangalan ni Lennon, ay nasasaktan siya. Bumabalik ang mga masasakit na nangyari sa kanila. Sa kabilang banda, ay naaawa din siya kay Lennon. Alam niya masakit din para dito ang mga nangyayari sa kanilang dalawa. Pero kailangan na siguro nilang maghiwalay. Masyado nang madaming na-involved at nasaktan. Best friend, tama ng pag-iisip kay Lennon. Ito, kain ka na. Sabi ni Almaro sa kanya. Kung kanina ay excited siya sa pinabili niyang Thai foods, ngayon ay parang wala na siyang gana. Pinipilit niya na lang ang sarili. Eto nga at sinusubuan pa siya ni Almaro para kumain. Maya-maya ay nabaling ang atensyon nila sa pinto. May dumating na bisita. Pumasok doon ang mga magulang niya. Binibisita siya. Nakita niya ang mommy niya na excited papunta sa kanya. Ang daddy niya naman ay tahimik lang. Kailangan niya din magpakitang tao na masaya. Ayaw niyang mahalata ng mommy niya na hindi naman siya okay. Nasasaktan ito kapag nakita siya na hindi masaya. Madami na itong isinakripisyo para sa kanya. Anak, how are you? Dumaan kami kay Doc Suarez. Pwede ka na daw makalabas bukas. Sambit nito sabay halik sa kanya. Hay, salamat naman ma'am kung ganon. Napapagod na ako dito eh. Buhay prinsesa ka nga dito oh. Tingnan mo itong mga kaibigan mo, todo alaga sa'yo. Good afternoon po tito, tita. Sabay bati na mga kaibigan niya. Good afternoon mga iho. Salamat sa pag-alaga sa prinsesa namin ha. Ang swerte naman ng anak ko sa mga kaibigan. Sino nga pala sa inyo ang naliligaw sa anak ko? Wala po. Pati siya ay natawa din sa tanong ng mommy niya. Muntik na niyang mabuga ang kinakain. Ay ganun ba? Sayang naman. Ang titikas pa naman ng mga lalaking to. Bakit ayaw niyo sa anak ko? Maganda naman siya. Tuloy na siyang natawa sa pangmamatchmake ng mommy niya. Gusto ata siguro nitong makalimot siya agad kay Lennon. Kaya hinahanapan na siya agad ng bagong boyfriend. Huwag mo nang pilitin si Cindy Estrella. May nakatakda na siyang papakasalan. Saad ng daddy niya. Napatingin sila sa gawin ng daddy niya. Hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. Baka nagbibiro lang ito. Sa isip niya. Sino dad? Tanong niya sa ama. Wala iha, saka na tayo mag-usap. Masama ang tingin na pinukol ng mommy niya sa daddy niya. Parang gustong mag-away ng mga ito. Pero andyan silang magkakaibigan, kaya sa mata na lang ang mga ito nagtutuos. Mom? Putol sa tensyon sa mga magulang. Si Almaro po pupunta ng US. I want him to stay sa apartment ko doon. Can you give him my apartment key? Sure, iha. Kailan mo gusto umalis, iho? Tanong ng mommy niya kay Almaro. Baka next week po, tita. Sige, akong bahala sa'yo. Papalinis ko ang apartment doon para sa'yo, iho. Thank you, tita. Malapad ng ngiti ang sumilay sa labi ni Almaro. Anything for both of you, mga iho. Ang mga nagmamahal sa anak ko ay parang mga anak ko na din. Ma'am, Dad, aalis din pala kami ni Pat. Magbabakasyon kami ng Maldives. Susunod dapat kami sa inyo dun eh. Pero ito ang nangyari. Bigla siyang tumigil sa pagsasalita. Bigla na naman siyang nalungkot. Naalala niya na naman ang nangyari. Okay, iha. No problem. Ituloy niyo ang bakasyon niyo. Itatanong natin kay Doc kung pwede ka nang bumiyahe. Magbakasyon kayong dalawa. You deserve it.
Tahimik pa din ang daddy niya. Parang hindi ito sang-ayon sa pag-alis niya. Iho, tapatin mo nga ako. Nililigawan mo bang anak namin? Tanong ng daddy niya kay Pat. Hindi na ito nakapagpigil. Napahagalpak siya ng tawa. Dad, baklayang si Pat. Nagkatinginan na ang Ma'am May at daddy niya. Saka binaling ang tingin kay Pat. Talaga ba iho? Bakla ka? Tanong ng daddy niya na parang hindi makapaniwala. Hindi naman kasi talaga halata na bakla si Pat. Napakagwapo nito at macho pa. Kaya hindi niya masisisi si Lennon kung magselos ito kay Pat. Yes Ma'am May and Daddy. Bakla po ako kaya sorry na kung hindi ko kayang ibigay ang gusto nyo na maging boyfriend ng anak nyo. Kadiri po yun eh. Sambit ni Pat na tuluyan ang nilabas ang kabaklaan niya. Parang nakalabas na ito ng hawla. Saka sila naghagalpak ng tawa. Nakakatuwa naman pala itong mga kaibigan mo, Iha. Mabuti na lang at swerte ka sa kaibigan kahit malas ka sa nobyo. Estrella! Saway ng daddy niya. Ay sorry anak, nadala na naman ako sa emosyon ko. Paghingi ng paumanhin ng mami niya. Alam kasi nito na nasasaktan siya kapag pinag-uusapan si Lennon. Anyway, sige, payag na akong umalis kayong dalawa na magbakasyon. Safe naman pala ang anak ko sa iyo, Pat. Parang nakahinga ng maluwag ang daddy niya sa nadiskubre tungkol kay Pat. Safe na safe po, daddy. Baka nga akong hindi safe sa anak mo eh. Masaya silang nagkwentuhan at nagtawanan sa private room niya hanggang sa nagpaalam na ang mga magulang niya. May dadaanan pa daw ang mga ito na importante. Nagpaiwan si Patrick at Almaro. Total bukas naman ang labas niya sa ospital, kaya sabay na daw silang umuwing 3 bukas. Bakit mo naman sinabi kay Cindy na may nakatakda ng ipakasal sa kanya, Larry? Ano na naman bang pinaplano mo? Galit na sambit ni Estrella sa asawa. Galing silang ospital para dalawin ng anak. Eto ngayon ay pauwi na sila. Wala naman talaga silang puntahan na iba. Gusto niya lang makalabas na doon na malayo kay Cindy para mapag-usapan nila ang ganitong bagay. Yun naman ang totoo. Hindi siya pwedeng magpaligaw sa iba. Wala pagkabata ay tinakda na siyang ipakasal sa isa sa mga Falcon. Nakatadhana na yun. Iyan pa din bang pinangahawakan mo? Hindi ba't niloko na nga siya ni Lennon? Ipagduduldulan mo pa din ang anak mo doon. Hysterikal na sambit ni Estrella. Naniniwala akong mahal niya si Cindy kahit nagkasala siya. Ilang beses na din naman silang nagkahiwalay. Ganon talagang relasyon, Estrella. Diyan sila titibay. Ayoko. Galit ako sa Lennon na yon. Ayoko siya para sa anak ko. Iiyak lang si Cindy sa piling niya. Isipin mo ang future ni Cindy at ng kumpanya, Estrella. Kung hindi si Lennon na mapapangasawa niya, ay ano na lang ang mangyayari sa kumpanya natin. Nakadepende tayo sa mga Falcon. Alam mo yan. Babagsak tayo kung hindi tayo kakapit sa kanila. Kahit pa sabihin na hindi nila tayo pababayaan, ay hindi mo pa din niya masasabi. Mas maganda na, malakas ang ating kapit sa kanila. Saka mababait ang mga Falcon, lalong-lalo na si Kevin. Ginagabayan niya talaga si Cindy. Parang kapatid na ang turing niya sa anak natin. Natukso lang yan si Lennon, pero alam ko na mahal niya si Cindy. Bahala ka dyan, pero kapag umiyak ulit ang anak ko sa piling ni Lennon, ay ikaw ang sisisihin ko. Umiiyak na sambit ni Estrella sa asawa. Tumahimik na lang si Larry. Ayaw niya na makipagtalo sa asawa. Naiintindihan niya naman ito at ang iniisip lang nito ay ang kapakanan ng anak nila. Hindi pa sila nakapag-usap ni Lennon at Kevin tungkol sa plano niyang ipapakasal pa din niya si Cindy kay Lennon sa kabila ng mga nangyari. Ang bilis ng pangyayari. Parang kailan lang ay engaged na ang dalawa. Ngayon naman ay hiwalay na. Plano niyang kausapin ang magkapatid sa lalong madaling panahon. Ayaw man niyang ipagtulakan ng anak niya kay Lennon, pero yun ang dapat. Alam niyang magagalit si Cindy sa kanya sa umpisa, pero balang araw ay maiintindihan din siya nito. Samantala, nasa Amerika na si Almaro, kasalukuyang nagpapahinga sa apartment ni Cindy. Kakarating niya lang, hinatid siya ni Pat at Cindy kanina sa airport. Todo ang payo ng mga ito sa kanya na huwag sayangin ang pagkakataon. Akala mo naman mga expert sa love life eh. Natawa siya sa mga kaibigan. Inikot ang paningin sa loob ng apartment ni Cindy. Ang ganda ng lugar na to. Spacious at mamahalin na mga gamit. Nasa center pa ng city ng New York. Walking distance lang sa lahat ng landmarks ng Big Apple. Mayayaman lang ang makaka-acquire na ganitong apartment sa New York. Hindi naman yun nakakapagtaka dahil mayaman naman talaga ang pamilya ni Cindy. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Nasa 5th floor ang apartment ni Cindy.
Kitang-kita ang ganda ng syudad ng New York. Lalo na siguro kapag sa gabi. Ang ganda sigurong tingnan ng mga iba't ibang kulay ng ilaw mula sa mga building na nakapalibot dito. Tiningnan niya ang mga establishmento na nakapalibot sa lugar kung saan siya naroon. Sa pagkakadescribe ni Cindy sa kanya, ay malapit lang ang cafe na pinagtatrabahuhan ni Angela doon. Naibigay na din sa kanya ang address ni Angela. Kung tutuusin ay wala na siyang problema. Si Cindy na ang gumawa ng lahat ng yon para sa kanya. Ibang klase talagang kaibigan. Ang dami nitong connection sa New York, kaya nagpapasalamat siya na naging kaibigan niya si Cindy. Isang malaking blessing ang dalaga para sa kanya. Ang tanging problema niya na lang ay ang paghaharap nila ni Angela kung paanong diskarte ang gagawin niya bago niya ito i-approach. Hindi pa niya nakausap si Angela. Ang last nilang pag-uusap ay 3 weeks ago pa ata nung tumawag ito sa kanya at nangangamusta at na-miss daw siya ng dalaga. Kinilig siya nung time na yon. Matagal na niya kasing balak tawagan ng dalaga pero wala na silang contact simula nang umalis ito ng Pinas. Hindi ito nag-iwan ng kahit anong contact number dahil na rin sa seguridad ng dalaga at ng mama nito. Mabuti na lang at hindi siya nagpalit ng number. Umaasa siya na balang araw ay tatawagan siya ni Angela. At nangyari nga yon. Eto siya ngayon. Siya naman ang gumagawa ng move para magkita sila ng dalaga. Naalala pa niyang usapan nila nang tumawag ang dalaga. Tila nahihiya din ito sa kanya. Nagpakiramdaman pa sila. Nang sinabi nito na, "I miss you," ay bigla agad nitong pinatay ang tawag. Hindi man lang siya nakasagot ng "I miss you too." Natawa siya para silang mga teenager. Mabuti nga at tapos na ang problema nito. Namatay na ang lalaking inchik na nahuhumaling kay Angela na gusto siyang gawing asawa. Baka pwede na itong bumalik ng Pilipinas kasama ang mama nito. Siya ang unang matutuwa sakaling mangyari yon. Napangiti siya sa sarili. Hindi nito alam na nasa New York na siya. Kinakabahan pa din siya sa pagkikita nilang dalawa. Hindi niya alam ang magiging reaksyon ni Angela. Baka hindi nito magustuhan na andun siya. Ewan, nakakapraning pala to. Sambit niya sa sarili. Ang mabuti pa ay tapusin niya na ang problema niya at alamin ang dapat alamin. Lalakasan niya ang loob niya. Pupuntahan niya si Angela ngayon din. Pumasok siya ng kwarto at inayos ang mga bagahe. 2 weeks lang ang bakasyon niya, kaya konti lang ang dala niyang damit. Kumuha siya ng tuwalya at pumasok sa banyo. Maliligo muna siya at magpapapogi bago makipagkita sa dalaga. Excited na kinakabahan siya. Nang matapos maligo at magbihis, ay lumabas na siya ng apartment. Pupunta na siya sa cafe na pinagtatrabahuhan ni Angela. Shit, ganito bang feeling na manligaw? Nakakakaba. Tanong niya sa sarili. First time niya kasing manligaw. Wala pa siyang naging serious girlfriend. Puro kasi fling ang mga naging karelasyon niya. Naisip niya dati na hindi siya pang serious boyfriend, kaya siguro walang nagseseryoso sa kanyang babae. Malapit na siya sa cafe. Mula sa di kalayuan ay nakita niya si Angela. Cashier ito sa coffee shop na pinagtatrabahuhan. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Parang hindi pa siya handa magpakita sa dalaga. Tiningnan niya ang relo. Mag-aalas 7 na ng gabi. Bahala na. It's now or never. Pumasok siya sa cafe at lumapit sa cashier. Nakayuko si Angela, kaya hindi siya napansin ito. Hello. Can I order? Saad niya sa dalaga. Nakapako ang mata niya dito. Hinihintay na. Dapuan din siya ng tingin ng dalaga. Sure sir. What is your order? Pagkasabi nito ay saka tumingin sa kanya. Nakita niya sa mga mata nito ang pagkabigla. Hindi ito nakapagsalita agad. Tila naging slow motion ang lahat sa kanilang dalawa. Hindi naputol ang pagtitinginan nila ng ilang minuto. Hi Angela, how are you? Sambit niya sa dalaga. Hi Almaro, what are you doing here? Nahihiyang sagot ni Angela. I came to visit you. Biglang nag-blush ito sa sinabi niya. Nakita niyang namasa ang mga mata ng dalaga. Oh, sorry. What is your order? Baling nito sa cash register. Nagkahiyaan sila bigla. Iniba na lang nito ang usapan. Can I have a caramel macchiato? Titig na titig siya sa dalaga, samantalang ito ay kanina pa nakayuko sa cash register. Ayaw nitong salubungin ang tingin niya. Sure. Anything else? Yan lang. Anong oras out mo? Tanong niya kay Angela. 30 minutes na lang mag-out na ako. Can I wait for you? Can we talk? Sige. Nang nabigay na ang order niya ay umupo siya malapit sa cashier.
kung saan ay malaya niyang mapagmasdan si Angela. Bubusugin niya ang mata ng magandang mukha nito. Tila naiilang naman si Angela, pasulyap-sulyap ito sa kanya. Sa tuwing titingin ito sa kanya, ay nginingitian niya ang dalaga. Dahilan para mamulan naman ang mukha nito. Napansin niya na may kakaiba sa ugali ni Angela. Hindi na ito ang Angela na nakilala niya dati na maangas, na full of confidence. Ngayon ay ang bait na ng mukha nito. And he likes it. God, she missed her so much. Maya-maya pa ay nag-aayos na ito ng gamit. Malamang ang tapos ng shift nito. Pagkatapos nito mag-ayos sa cashier, ay pumunta na ito sa table niya. Hi, sambit nito sa kanya habang nakatayo sa harap niya. Hi, sagot din niya. Shit, wala ka bang ibang sasabihin? Gaya-gaya ka sa sinabi niya. Galit niya sa sarili. Tumayo na siya at sabay silang lumabas ng cafe. Kain muna tayo? Nagugutom na ako eh. Saan masarap na kainan dito? Sige, doon tayo banda. Doon ang mga resto. Sambit ni Angela sabay turo sa mga nakapilang restaurant doon. Tahimik lang sila habang naglalakad. Walang gustong bumasag ng katahimikan. Nakapamulsa siya habang naglalakad. Parang nilalamig kasi ang palad niya sa kaba. Doon din siya kumukuha ng lakas, pasikretong kinukuyom niya ang palad sa loob ng bulsa niya. Si Angela naman ay kunyaring busy sa cellphone habang naglalakad. Pasimpleng tinitingnan niya kung ano ang ginagawa nito. Nagsiscroll lang naman na parang wala sa sarili. Lihim siyang natawa. Kamusta ka na? Basag niya ng katahimikan. I'm okay. I work 2 jobs here. Sa umaga sa hotel ako nagwo-work. Tapos sa hapon hanggang gabi ay dito naman sa cafe. Pumasok sila sa isang steakhouse. Umupo sila sa dulong bahagi ng resto para walang istorbo sa kanila. Cozy ang ambience ng restaurant. Karamihan ay mga plovers ang customer doon. Pagkatapos nila mag-order, ay natahimik ulit sila. Magkaharap sila ng upuan. Kaya malaya niyang napagmamasdan ng dalaga sa malapitan. Nakayuko lang ito habang kunyaring busy na naman kakascroll sa cellphone. Will you stop staring at me? Kanina pa ako naiilang. Sambit nito, pero nasa cellphone pa din ang mata nito. Natawa siya sa dalaga. Sorry, I just can't stop staring at you. You're so beautiful, Angela. Namula ulit ang mukha nito sa sinabi niya. Lalong nailang ang dalaga. At last, dumating na ang order nila. Bisibisihan na sila kunyari sa pagkain. Wala na din gustong magbasag ng katahimikan sa kanila. Nagpapakiramdaman lang silang dalawa. Nag-cut siya ng steak at dinala iyon sa bibig ni Angela para subuan ng dalaga. Eat, utos niya. I'm eating. Sagot naman ito pero wala naman laman ng bibig. Here, eat this. Sambit niya habang hindi pa inaalis ang steak malapit sa bibig nito. Kinain naman ni Angela ang sinusubo niya dito. You should eat more. Ang payat-payat mo na. Baka puro ka nilang trabaho. Hindi ka na kumakain ng maayos. Kinakat niya sa maliliit na portion ng steak sa plato ni Angela. Nakatitig lang ito sa kanya habang ginagawa niya yon. And stop staring at me. Sambit niya din sa dalaga. Ginaya niya ang sinabi nito sa kanya kanina. Muli na naman napahiya si Angela sa sinabi niya at yumuko na kunyari ay busy na naman sa kinakain. You look so cute when you blush. Kanina ka pa namumula. Hindi ka naman dating ganyan na. Nasaan ang Angela na, matapang and full of confidence? Wala na. Nilibing ko na yung Angela na yon. Wala naman ako maipagmamalaki na. Mahirap na lang kami ngayon. I work 2 jobs. Pinapatay ang sarili sa pagtatrabaho para mabuhay. Malungkot na sabi ni Angela. Hey, don't say that. Maswerte ka pa din compared sa ibang tao dyan. Ang importante ay buhay ka at ang mama mo. Wala na kayong problema sa mga sindikato na yon. You can start over. Can we start over? Tanong niya sa dalaga. Tiningnan siya nito. Nabigla ito sa sinabi niya. Oh, sorry. Hindi ko malang tinanong baka may boyfriend ka na dito. I'm sorry for being so pushy. No. Putol ni Angela sa sinasabi niya. Bigla siyang nalungkot sa sagot nito. I mean, no. I don't have a boyfriend. Sambit ni Angela sa kayumuko. Nagliwanag ang mukha niya. Inabot ang kamay ni Angela at hinawakan. Can we start over again, Angela? Muli niyang tanong sa dalaga. Tumangulang ito bilang pagsang-ayon sa kanya pero hindi ito sinasalubong ang tingin niya. Nanatili lang itong nakayuko. Hinawakan niya ang baba nito at iniangat para magkasalubong ang mga mata nila. Can we start over again, Angela? Muli niyang tanong.
Yes. Sagot naman ni Angela na nakatitig sa mga mata niya. Biglang namasa ang mata niya. Ito ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya. Naluluha na din si Angela. Inabot niya ang pisngi nito at pinahid ang tumutulong luha ng dalaga. Don't cry, sweetheart. I love you. Sabi niya kay Angela. Lalong tumulo ang luha ni Angela. Mas dumami pa. Shh! Tumayo siya at niyakap ang dalaga. From now on, I will take care of you. Bulong niya sa dalaga habang hinihimas-himas ang buhok nito. Pagkatapos nilang kumain, ay naglakad-lakad sila sa kahabaan ng Times Square. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. HHWW sila, holding hands while walking. Maya-maya pa ay inakbayan niya ito. Nilagay naman ni Angela ang kamay sa bewang niya. Kinilig siya sa ginawa nito. Hinalikan niya sa ulo ang dalaga. Anong oras pa lang work mo bukas? Baka wala ka ng time magpahinga. Tanong niya sa dalaga. Day off ko bukas kaya free ako tonight. Talaga? Anong gusto mong gawin ngayong gabi? Namula na naman ito. Napaisip siya. Parang may double meaning ba ang tanong niya? Shit. Ay sorry. I mean, saan mo gusto pumunta? Or, hindi niya na alam ang sasabihin. Baka kasi na-misinterpret siya ni Angela, kaya nag-iisip siya ng tamang word na sasabihin. Pero wala namang pumapasok sa utak niya. Saan ka nga pala nakatira? Putol nito sa sasabihin niya. Sa apartment ni Cindy. Pinahiram niya sa akin while I'm here. Siya din na nagsabi kung saan kita makikita. Knowing Cindy, madami ang connections dito. Kaya nga, hindi nga ako nahirapan eh. Pati bahay libre. Can we go to your apartment? Biglang sambit ng dalaga sa kanya. Natigilan siya. Alam niya na sakaling dadalhin niya ang dalaga doon, ay may posibilidad na may mangyari sa kanila. At hindi niya yung tatanggihan. Miss na niya ang dalaga. Tinitigan niya ito sa mata kung seryoso ito sa sinabi. Are you sure? Tumangulang ito sa kanya. Muli niyang niyakap ang dalaga at hinalikan ito sa noo, saka magkahawa kamay silang naglakad, papunta sa apartment. Pagpasok nila ng apartment, ay pinaupo niya si Angela sa sofa at pumunta siya ng kitchen. Do you need anything? Coffee or juice? Tanong niya sa nobya. Coffee na lang. Sige, I'll make coffee for you. Habang nagtitimpla siya, ay bigla siyang niyakap ni Angela sa likod. I miss you so much, Almaro. Sambit nito sa kanya. Kinuha niya ang kamay nito sa bewang niya at hinarap ang dalaga. Hinawakan niya sa magkabilang pisngi ang dalaga. I miss you too. So much. Sambit niya. Saka siniil ng halik ang nobya. Hindi na niya natapos ang pagtitimpla ng kape. Dinala niya ang dalaga sa sofa habang hindi pinuputol ang kanilang paghahalikan. At doon, sabay nilang narating ang sukdulan ng kanilang pagnanasa. I love you, Angela. Hindi man normal ang relasyon natin dati. We started as bad buddy, pero hindi ko akalain na mahuhulog ang loob ko sa'yo. Hindi ka nawala sa isip ko simula nang umalis ka at pumunta dito sa Amerika. Now that I found you again, we'll make these things right. I love you, Angela. I hope you love me too. Sambit niya sa dalaga habang maingat na hinihimas niya ang pisngi nito. Matagal na kitang mahal, Almaro. I love you too. Talaga ba? You love me too? Oo, simula pa lang ng una nating pagkikita sa bar ay nagustuhan na kita noon. Inuutosan ako ng daddy na akitin si Kevin para maging asawa ko. Hindi na ako sumusunod sa kanya. Ayoko na, dahil nahulog na ang loob ko sa'yo. Ikaw ang gusto ko at hindi si Kevin. Kaya nagalit lalo si daddy sa akin dahil hindi kami nakakabayad ng utang namin kay Mr. Lee. Kaya napilitan akong i-blackmail si Kevin. I was torn between my family and my personal happiness. Shh, that's enough, sweetheart. Tapos ng lahat. Mag-umpisa tayo mula sa umpisa. Puro masasaya lang ang gagawin natin. Thank you for loving me back, Almaro. Hindi ko akalain na may magkakagusto pa sa akin dahil sa nakaraan ko. Pinangako ko na sa sarili ko na kung hindi lang din ikaw, ay hindi na ako magmamahal ulit. Ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay. Gusto ko naman maging masaya. At yon ay sa piling mo. Siniil siya ng halik ni Almaro. Stop talking, sweetheart. Iparamdam mo sa akin kung gaano mo ko kamahal. Nakangising sabi niya sa nobya. Hindi ka pa ba pagod? Nakangiting tanong ni Angela sa kanya. Hindi. Bakit ikaw? Pagod ka na? Mahina ka pala eh. Kantsaw niya sa nobya. May sinabi ba akong pagod na ako? Namiss ko kaya to. Kaya humanda ka sa akin
at uubusin ko yung lakas mo. Napahalakhak siya ng malakas sa sinabi ng nobya. Muli niya itong siniil ng halik at binuhat papunta sa loob ng kwarto. Nagpakasawa sila buong magdamag.